Ano ba ang ginagawa mo hanggang sa oras na ito ha? Ang galit na sabi ng aking asawa. Isang dalaga na 21 taong gulang sa isang dayuhang bansa. Palagi akong lumalabas ng bahay tuwing gabi. Ngunit isang gabi, sinundan ako ng aking asawa at nasaksihan niya ang isang nakakagulat na tagpo. Saan nga ba patungo ang pag-ibig na lumampas sa hangganan? Halika, at samahan natin siyang tingnan ng kwento. Ako si Elisa. Lumaki ako bilang isang tanging anak sa isang mayaman na pamilya sa Belarus. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang subcontracting na kumpanya sa konstruksyon. At dahil sa tagumpay ng negosyo, masagana kaming namuhay sa isang malaking bahay sa labas ng bayan. Ang aking mga alaala sa pagkabata ay puno ng init at seguridad. Ang aming bakuran ay may hilera ng mga puno ng mansanas na nababalutan ng puting bulaklak tuwing tagsibol. Naghahabulan kami ng aking ate sa ilalim ng mga puno at si inay ay palaging nakatingin sa amin, nakangiti ng may pag-ibig. Mahigpit na tao si itay. Ngunit hindi niya ipinagkakait ang kabaitan sa kanyang mga anak na babae. Hinihimas niya ang aming ulo kapag nakakakuha kami ng magandang marka sa paaralan at tinadala niya kami sa pagmamaneho sa mga outskirts ng lungsod tuwing katapusan ng linggo. Sa panahong iyon, mukhang maliwanag at matatag ang aming kinabukasan. Gayunpaman, walang sino man ang makakahula sa mangyayari sa mundo. Noong 21 taong gulang ako, biglang humarap sa krisis ang kumpanya ni Itay. Isang malaking kumpanya ng konstruksiyon ang paulit-ulit na hindi nagbabayad ng utang sa amin, hindi lang minsan kundi maraming beses. Sa simula, tumatawa lang si Itay at sinasabing, ayos lang yan. Ngunit unti-unti, kumalat ang anino sa kanyang mukha. Nawala ang tawanan mula sa hapagkainan at nanatiling nakasindi ang ilaw sa opisina ni Itay hanggang hating gabi. Tinititigan siya ni inay ng may pag-aalala, ngunit wala siyang sinasabi sa amin. Isang umaga, may dumating na mga hindi kilalang tao sa aming pinto. May dala silang mga tumpok ng papeles at dinala sila ni Itay sa opisina ng may seryosong ekspresyon. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Itay. Putlang-putla ang muka. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pulong pampamilya. Sinabi ni Itay, nang nanginginig ang boses, malapit nang mabaon sa utang ang kumpanya. Kung hindi natin mababayaran ang mga utang, baka mawala pa sa atin ang bahay na ito. Mula sa sandaling marinig namin ang mga salitang iyon, nagbago ng lubusan ang buhay ng aming pamilya. Umiiyak si inay tuwing gabi at huminto sa kolehiyo ang ate ko para maghanap ng trabaho. Naghanap din ako ng part-time na trabaho. Ngunit ang aming pagsisikap ay napakaliit kumpara sa mga utang na unti-unting lumalaki. Sa huli, gumawa si Itay ng isang huling pagpili. Ibinenta ang aming bahay at lumipat kami sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan. Doon, nagdusa kami sa mga araw na kung saan ay ayaw naming magtinginan. Ang ate ko ang unang kumilos. Sa edad na 28, pumunta siya sa isang international na marriage agency at sinabi niya kay Itay na makikipagkita siya sa isang negosyante mula sa Russia. Mas matanda ng 10 taon sa kanya ang lalaki at may malaking kumpanya sa Moscow. Umiling si Itay, ngunit determinado ang ate ko. Ito ay para sa pamilya. Nangako siyang tutulungan din si Itay na makabawi sa negosyo, sabi niya. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon ng magarbo na kasal ang ate ko. Karamihan sa mga imbitado ay mga kaibigan at kamag-anak ng asawa at kami, ang pamilya, ay nakaupo sa isang sulok. Ngumingiti ng may pag-aatubili, ang mukha ng ate ko ay masaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Nang gabing iyon, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at bumulong. Elisa, sana ay makagawa ka ng mas mahusay na pagpili. Wag na wag kang mamuhay tulad ko. Matapos umalis ang ate ko, lalong bumigat ang kapaligiran sa bahay. Gaya ng sinabi niya, sa tulong ng asawa niya, unti-unting nakakabawi si Itay sa kanyang negosyo. Ngunit wala ng panahon ang mga magulang ko na mag-alala pa sa akin. Palagi akong nakakaramdam na para bang naglalakad ako sa isang balanse. Pagkalipas ng ilang buwan, maingat na binuksan ni Itay ang usapan sa akin. Elisa, ayokong magdusa ka pa sa ganitong sitwasyon. May edad ka na at hindi ba't mas mabuting magkaroon ka ng magandang asawa tulad ng ate mo para may magpoprotekta sa'yo? Sa simula, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit hindi nagtagal ay naging malinaw ang sitwasyon. Inoobliga niya rin ako magkaroon ng internasyonal na kasal. Mahigpit akong tumutol. Hindi tulad ng ate ko. Gusto kong magsimula ng sarili kong buhay. At hindi ko maatim ang kasal na walang pag-ibig.
Ngunit lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Itay. Baka ako ay isang ama na walang silbi, ngunit ito na lang ang paraan para sa iyo. Wala na kaming maibibigay pa sa iyo. Ang mga salitang iyon ay unti-unting nagpabago sa aking isip. Naiisip ko ang imahe ng aking ate na nagpakasakit para sa pamilya. At nakikita ko ang imahe ng aking ina na unti-unting nanghihina. Sa huli, nangako akong makikipagkita lang ng isang beses. Doon nagsimula ang pinakamahirap na oras sa buhay ko. Ang una kong nakilala ay isang negosyante mula sa Germany. Mas matanda siya ng 20 taon sa akin at sinubukan niyang hawakan ng tuhod ko sa una pa lang naming pagkikita. Tumayo ako at umuwi at umiyak ako buong magdamag. Ang pangalawang lalaki ay isang may-ari ng Italianong restaurant. Maganda siyang tingnan, ngunit nakita ko ang kanyang tunay na ugali sa paraan ng pakikitungo niya sa waiter habang kumakain kami. Ang pangatlo ay isang negosyanteng oil mula sa Middle East. Nangako siya ng kotse, bahay at mga alahas. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, maging isang second wife at may 3 na siyang asawa. Tumanggi ulit ako at napagod na ako ng lubusan. Hindi ko na kaya, Itay. Gusto ko na talagang huminto, sabi ko. Bumuntong hininga si Itay, ngunit hiniling niya sa akin na subukan pa ng isang beses. Walang magawa. Sumang-ayon ako. Doon ko nakilala si Ramon. Ang una kong impresyon ay ordinaryo lang siya. Galing sa Pilipinas. Hindi siya mukhang mayaman o nagbigay ng magarbo na pangako. Hindi tulad ng ibang lalaki. Ngunit kakaiba ang tingin niya. Tinitingnan niya ako bilang isang tao. Hindi isang bagay. At may paggalang ang kanyang mga mata. Sa una naming pagkikita, nag-usap kami sa pamamagitan ng isang interpreter. Taimtim na ibinahagi ni Ramon ang kanyang kwento. Isa siyang ordinaryong empleyado na nagtatrabaho bilang isang project manager sa isang maliit na kumpanya ng IT sa kalagitnaan ng Maynila at nakatira siya kasama ng kanyang ina. Nang tanungin ko kung bakit niya gustong magpakasal, nag-isip siya saglit bago sumagot. Dito sa Pilipinas, habang tumatanda ka, lalong humihirap ang pagpapakasal. Maraming tao ang tumitingin sa iyo na para bang ang kakayahan lang ang mahalaga. Nakipagkita ko sa ilang Pilipinang babae, ngunit hindi ito naging madali. Sa totoo lang, nasaktan din ang aking damdamin. Bukod pa rito, may sakit ang aking ina at nag-aalala akong laging naiiwan siyang mag-isa. Ngunit hindi lang iyon ang lahat ng tungkol sa kasal. Gusto kong makahanap ng isang taong maaari kong suportahan ng buong puso, sabi niya. Sa mga salitang iyon, sa wakas, ay nabuksan ang puso ko. Hindi siya nagsinungaling at prangka siyang nagbahagi ng kanyang tunay na sitwasyon. Sa pangalawa naming pagkikita, nag-usap kami tungkol sa aming mga libangan at interes. Pinakinggan niya ang sinasabi ko hanggang sa huli at iginalang niya ang aking opinyon. Sa pangatlo naming pagkikita, maingat siyang nagmungkahi. Paano kung pumunta ka sa Pilipinas at doon ka manirahan? Kung mahirap kang mag-adjust o nagbago ang iyong isip, tutulungan kitang makabalik anumang oras. Naramdaman ko ang malaking kaluwagan mula sa mga salitang iyon. Binigyan niya ako ng pagpipilian at iginalang niya ang aking desisyon. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Ang bagong simula sa hindi kilalang Pilipinas ay tila mas may pag-asa kaysa sa hindi tiyak na hinaharap sa Belarus. Tinanggap ko ang alok ni Ramon at pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon kami ng simpleng kasal. Sa araw ng kasal, hinawakan ni Itay ang kamay ko at umiyak. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako naging isang mas mahusay na ama. Mahigpit kong niyakap si Itay. Ayos lang, Itay. Ito ang pinili kong daan, sabi ko. Hindi ito ang buong katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, gusto ko ring maniwala sa sarili kong pagpili. Ang gabi bago ako sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas, tinawagan ako ng ate ko. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magsisisi? Nag-isip ako saglit bago sumagot. Hindi ko pa alam. Pero iba siya sa kanila. Hindi bababa sa tinrato niya akong isang tao. Nanahimik siya sandali at sa huli ay sinabi niya, "Good luck, Elisa. Sana maging masaya ka." At ganoon, kasama ang aking asawa na mas matanda ng 40 na taon, tumapak ako sa hindi kilalang lupain ng Pilipinas. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, naiya, nakita ko si Ramon na nakatayo. May hawak na plaque na nakasulat ang pangalan ko sa Filipino. Sa isang paraan, nagbigay ng init sa puso ko ang tanawin. Ngunit paglabas namin ng airport at sumakay sa kotse, isang hindi inaasahang balita ang naghihintay. Malubha ang sakit ng aking ina kamakailan. Mukhang kailangan nating manirahan kasama siya sa loob ng ilang panahon. Ayos lang ba? Napatigil ako sa mga salitang iyon.
Kailangan kong manirahan kasama ang isang may sakit na biyanan. Iba ito sa napag-usapan namin bago ikasal. Hindi ko alam na ang hindi maganda ang pakiramdam na ginamit ni Ramon ay nangangahulugan ng isang malubhang sitwasyon. Bumigat ang dibdib ko sa pag-aalala. Hindi kaya ipinagbili na lang ako? Hindi kaya isang patibong ang lahat ng ito? Ngunit bago ko pa man lubos na maisip ang mga kaisipang iyon, dumating na kami sa bahay at nakilala ko ang aking biyenan. Ang takot ay bahagyang humupa. Mukhang mahina ang katawan niya. Ngunit sinalubong niya ako ng may maayang ngiti. Mabuti at nakarating ka anak ko, sabi niya. Bigla akong naiyak sa mga salitang iyon. Hindi ko inasahan na ang tawaging anak ng isang tao sa dayuhang bansa ay ganoon kaaliw. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa hindi pamilyar na kwarto, nakatingin sa kisame, at nag-iisip. Wala akong ideya kung ano ang kahahantungan ng aking buhay. Namiss ko ang aking pamilya sa Belarus at gusto kong makita ang ate ko. Ngunit sa parehong pagkakataon, may maliit na pag-asa na magsimula ng bago rito. Si Ramon ay mabait, magalang, at mas maalalahanin kaysa sa inaasahan ko. Baka hindi naman masama ang pagpiling ito. Ngunit may takot pa rin sa isang sulok ng puso ko. Maari ko ba siyang mahalin habang namumuhay ng ganito? O pagsisisihan ko ba ang pagpiling ginawa ko dahil sa sapilitan? Kailangan ko pa ng oras para mahanap ang sagot sa tanong na iyon. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang kaunting ginhawa sa pag-iisip na parehong bituin ang ipinapakita sa akin ng langit ng Belarus at langit ng Pilipinas. Nasaan man ako pa rin si ako. Ang una kong umaga sa Pilipinas ay nagsimula sa huni ng hindi pamilyar na ibon. Ang tanawin sa labas ng bintana ay ganap na iba sa Belarus. Sa halip na ang malawak na kalangitan sa labas ng bayan, napuno ang aking paningin ng magkakatabing kondominium at masikip na barangay. Sa simula, naramdaman ko ang pagkasuffocate sa lahat. Hindi ko maintindihan ang wika at hindi ko gusto ang pagkain. Ang amoy ng adobo ay masyadong malakas para sa akin sa simula. Ngunit ang biyanan ko ay nagpakita ng pag-aalala sa akin at madalas siyang gumagawa ng malinaw na sabaw na katulad ng sopas ng Russia. Kahit na mahina ang kanyang katawan, nakaka-inspira ang kanyang pagsisikap para sa akin. May dala siyang phrasebook ng simpleng Ruso at sinubukan niyang makipag-usap sa akin araw-araw. Elisa, kumain. Kumusta ka ngayon? Simple lang ang mga pangungusap, ngunit naramdaman ko ang init. Nagsimula rin ako matuto ng Filipino ng paunti-unti. Nagsimula ako sa mga pangunahing pagbati, tulad ng kumusta, salamat, at paalam. At unti-unti akong nakarating sa antas na maaari na akong makipag-usap araw-araw. Maagang umaalis si Ramon tuwing umaga. Bilang isang project manager sa isang kumpanya ng IT, umaalis siya sa bahay nang nakasuot ng maayos na damit. Karaniwan, umuuwi siya ng alas 7 ng gabi. Ngunit kung minsan ay umuuwi siya ng huli dahil sinasabi niyang mainuman sila. Sa simula, hindi ko maintindihan ang kultura ng inuman sa Pilipinas. Sa Belarus, mas mahalaga ang oras ng pamilya. Ngunit palaging nagpapaliwanag si Ramon nang may paghingi ng paumanhin na hindi ito maiiwasan sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 buwan ng aming pamumuhay sa Pilipinas, biglang lumala ang kalusugan ng aking biyenan. Isang umaga, bigla siyang natumba habang papunta sa banyo. Nagpanik ako at tinawagan ko si Ramon at nanatili ako sa tabi ng biyenan ko hanggang sa dumating ang ambulansya. Sa ospital, seryosong sinabi ng doktor. Bumaba ng malaki ang function niya. Kailangan niya ng patuloy na paggamot mula ngayon. Ang mukha ni Ramon ay namutla sa mga salitang iyon. Agad kong naintindihan kung ano ang inaalala niya. Ang bayad sa ospital at gamot ay mas mataas kaysa sa inaasahan namin, kahit na may PhilHealth siguro sa kalusugan ng Pilipinas. Ang natitirang halaga ay hindi kayang bayaran sa buwan ng sweldo ni Ramon. Bukod pa rito, nawala ng lakas ang biyenan ko at kailangan niya ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Kusa kong tinanggap ang responsibilidad na iyon. Naging pang-araw-araw kong gawain ang paghahanda ng gamot sa umaga, pagluluto at pagdadala sa kanya sa ospital. Sa simula, lahat ay bago at mahirap. Hindi ko mabasa ng maayos ang pangalan ng gamot at mahirap intindihin ng lubusan ang paliwanag ng doktor sa ospital. Ngunit inilagay ni Ramon ang isang translation app sa telepono ko at inayos niya ang mahahalagang medikal na termino sa isang memo pad. Dahil sa kanyang simpleng pag-aalala, unti-unti akong nasanay. Malamang na nahihiya ang biyenan ko sa akin, kaya palagi niyang hinahawakan ang kamay ko ng mahigpit at sinasabing, "Salamat anak, salamat manugang ko." Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Nalaman ko kung paano mamili sa kalapit na supermarket.
at maaari na akong makipag-usap ng simple sa matandang lalaki sa lokal na botika. Nalaman ko rin sa biyenan ko kung paano pumili ng sariwang gulay sa palengke. Kahit na mahina ang kanyang katawan, magaling pa rin siyang magluto. Tinuruan ko siya ng mga pagkain ng Belarus at tinuruan niya ako kung paano gumawa ng sinigang. Sa pagbabahagi ng aming kultura, naging malapit kami. Gayunpaman, hindi gumaling ang biyenan ko. Sa halip, unti-unti siyang lumala. Nagmungkahi ang doktor ng mas mahal na paggamot at patuloy na tumataas ang bayad sa gamot. Unti-unting napuno ng malalalim na kunot ang mukha ni Ramon. Isang gabi, umuwi si Ramon ng mas huli kaysa sa karaniwan. May amoy siya ng alak, ngunit hindi siya mukhang lasing. Mukhang pagod lang siya. Nagtimpla ako ng mainit na tsaa at inabot ko sa kanya at ngumiti siya at nagpasalamat. Bakit ang huli mo umuwi? Tanong ko. Nag-aatubili si Ramon bago sumagot ng maikli. Maraming trabaho sa kumpanya. Ngunit naramdaman kong may tinatago siya sa kanyang mga mata. Mula sa araw na iyon, lalong naging huli ang pag-uwi ni Ramon. Kung minsan ay lumalagpas na sa hating gabi at kung minsan ay umuwi siya sa madaling araw. Nag-alala ako. Baka may iba na siyang babae. Nagsisisi ba siya sa pagpapakasal sa akin? Napuno ng mga kaisipang iyon ang isip ko. Isang araw, naglakas loob akong magtanong. Bakit ang huli mo umuwi nitong mga nakaraang araw? May problema ba? Nag-isip si Ramon saglit at pagkatapos ay sumagot siya ng may pagod na boses. Maraming project sa kumpanya at madalas kami nag-overtime. Patawad sa pag-aalala sa'yo. Gusto kong maniwala sa mga salita niya. Ngunit may bahagi sa akin na hindi kumbinsido. Bukod pa rito, kahit na nag-overtime siya, hindi naman malaki ang itinaas ng kanyang sweldo. Tuwing nagbabayad kami sa ospital, bumubuntong hininga si Ramon habang tinitingnan niya ang kanyang passbook. Isang umaga, nakita ko ang isang kakaibang card sa bulsa ng jacket ni Ramon. Nakasulat doon, Manila Night Watch Security Agency. Kaya kong magbasa ng Filipino. Ngunit hindi ko alam kung ano talaga ang trabahong ito. Nang hanapin ko sa translator, ang ibig sabihin nito ay serbisyo ng bantay gabi. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Matapos niyang tapusin ang kanyang trabaho sa kumpanya, nagtatrabaho si Ramon bilang isang security guard sa gabi. Nang umuwi si Ramon ng huli ng gabing iyon, ipinakita ko sa kanya ang card at nagtanong, "Ano ito? May iba ka pang trabaho sa gabi?" Tiningnan ako ni Ramon nang may pagtataka at pagkatapos ay yumuko siya kaagad. Dahan-dahan niyang sinabi ang lahat. Sinabi niya na nagtatrabaho siya bilang bantay gabi, tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho sa kumpanya para mabayaran ang bayad sa ospital at gamot ng kanyang ina. Sinabi niya na kung minsan ay nagtatrabaho siya hanggang madaling araw. Ngunit hindi niya sinabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala. Patawarin mo ako, Elisa. Gusto kong bigyan ka ng mas mahusay na buhay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang bumuhos ang luha ko. Si Ramon ay nagpakasakit para sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya ng walang pahinga, gabi at araw, at hindi siya nagreklamo kahit minsan. Ngumingiti lang siya at sinasabing, "Ayos lang, salamat." Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi ito tungkol sa magarbo na salita o regalo, kundi ang lalaking ito na tahimik na ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ginagawa mo ito? Tanong ko habang umiiyak. Ngumiti si Ramon nang malungkot at sumagot. Nasa dayuhan ka na at nag-aalaga ka pa ng aking ina. Ayaw ko nang magdagdag pa ng pasanin sa iyo. Bilang asawa, gusto ko, kahit papaano, na responsibilidad ko ang aspetong pinansiyal. Habang pinakikinggan ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko na may gumalaw sa kaibuturan ng aking puso. Nang dumating ako sa Pilipinas sa simula, natakot ako na baka ipinagbili lang ako. Ngunit ngayon ay iba na. Naging bahagi ako ng pamilyang ito. At si Ramon ay ang tunay kong asawa. At nagibayo ang aking hangaring tumulong din sa pamilyang ito. Mula noon, umuuwi si Ramon sa bahay bandang 3:00 ng madaling araw sa mga araw ng trabaho. Nakakatakot isipin ng asawa ko na halos walang tulog at nagtatrabaho. Nagsimula akong maghanap ng mga job posting sa internet habang natutulog ang biyenan ko sa tanghali. Mahirap humanap ng full-time na trabaho dahil sa aking kakulangan sa Filipino, ngunit mukhang posible ang simpleng part-time na trabaho. Lalo na, ang katotohanan na kaya kong magsalita ng banyagang wika ay maaaring maging kalamangan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap,
Nakita ko ang isang anunsyo na naghahanap ng dayuhang staff sa isang 24 oras na 7-Eleven malapit sa bahay. Naglakas loob ako mag-apply. At sa kabutihang palad, natanggap ako. Ang problema ay kung paano simulan ng trabahong ito. Kung sasabihin ko sa biyenan ko, tiyak na tututol siya at hindi rin papayag si Ramon. Pagkatapos ng pag-iisip, nagdesisyon akong magtrabaho ng palihim sa kanilang dalawa. Ang biyenan ko ay karaniwang natutulog na ng alas 9 ng gabi at nagtatrabaho si Ramon bilang bantay gabi sa gabi. Kaya naisip kong hindi nila mapapansin kahit na umalis ako sandali ng bahay. Pagkatapos ng pag-uusap sa manager, nagdesisyon kaming magtrabaho ng part-time mula alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Sa una kong araw sa trabaho, kaba ang naramdaman ko. Pagkatapos kong kumpirmahin na tulog na ang biyenan ko, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ang kalye sa gabi ay mas maliwanag at mas ligtas kaysa sa inakala ko. May mga streetlight sa lahat ng dako at maraming CCTV camera na nakakabit. Sa Belarus, hindi ko maiisip na maglakad ng mag-isa ang isang babae sa gabi, ngunit iba sa Pilipinas. Bukas ang 7-11 24 oras at may mga taong naglalakad sa kalye kahit sa hating gabi. Nang dumating ako sa 7-Eleven, mas marami ang customer kaysa sa inakala ko. Karamihan ay mga estudyante na may laptop at mga empleyado na nagtatrabaho ng huli. Ang manager ay mabait na nagturo sa akin ng mga gawain at ang katotohanan na isa akong dayuhan ay nakakaakit ng interes at naging madali ang pakikipag-usap sa mga customer. Siyempre, marami akong pagkakamali sa simula. Nagkakamali ako sa order at natatapon ko ang inumin. Ngunit naintindihan ako ng lahat ng kasamahan ko at tinulungan akong matuto ng dahan-dahan. Pagkalipas ng 3 linggo, unti-unti akong nasanay sa gawain. Kung minsan ay may lasing na lumalapit sa akin at sinasabing cute ako, ngunit tinutulungan ako ng lahat sa paligid ko. Madalas akong napapagod, ngunit gusto kong ipakita ang sweldo ko kay Ramon bilang sorpresa balang araw. Sa pag-iisip kung gaano siya magugulat at magiging masaya, ngumingiti ako. Tuwing gabi, habang naglalakad ako sa kalye ng Pilipinas, mas marami akong natututunan tungkol sa bansang ito. Ang maginhawang pampublikong transportasyon, ang 7-Eleven na makikita sa lahat ng dako, at lalo na, ang ligtas na kalye sa gabi ay talagang nakakagulat. Naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansang hindi natutulog. At sa ganong kapaligiran, mas naintindihan ko ang asawa ko, si Ramon, na nagtatrabaho para sa pamilya. Ito ang responsibilidad ng isang lalaking Filipino, isang puso na nagpoprotekta sa pamilya sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita. Pagdating ko mula sa trabaho sa gabi, palagi kong inaayos ang damit ni Ramon at inihahanda ko ng maaga ang almusal. Palaging nagpapasalamat si Ramon sa pagiging masipag ko sa gawaing bahay. At unti-unti kong naramdaman na naging tunay na bahagi na ako ng pamilyang ito. Iba ito sa buhay ko sa Belarus. Ngunit ngayon, lumakas ang pakiramdam na ito na ang aking tahanan. Si Ramon at ang biyenan ko ay ang aking pamilya at gusto kong gawin ang lahat para sa kanila. Pagkalipas ng 3 linggo ng pagtatrabaho sa 7-Eleven, nasanay na ako sa dobleng buhay. Naging natural na ang ritmo ng pag-aalaga sa biyenan ko sa araw at pagtatrabaho sa 7-Eleven sa gabi. Naging pang-araw-araw na gawain na ang dahan-dahan kong pag-alis sa bahay tuwing alas 10 ng gabi pagkatapos kumpirmahin na tulog na ang biyenan ko. Sa simula, malaki ang pakiramdam ng pagkakasala. Ngunit kinumbinsi ko ang sarili ko na ito rin ay trabaho para sa pamilya at nagtiyaga ako. Tinulungan din ako ng husto ng mga kasamahan ko sa 7-Eleven. Lalo na si Jed, isang lalaking part-time, ay mabait na nagturo sa akin mula sa kung paano kabisaduhin ang mga pangalan ng produkto hanggang sa kung paano makipag-ugnayan sa mga customer na Filipino. Isang gabi, gaya ng karaniwan, inihanda ko ang gamot ng biyenan ko at kinumpirma kong pumasok na siya sa kwarto. Ngunit nang bubuksan ko na sana ang pinto, biglang sumindi ang ilaw sa sala. Nagulat ako at lumingon at nakita ko ang biyenan ko na nakatayo. Namumutla ang kanyang mukha at mukhang nag-aalala. Sa saan ka pupunta? Naramdaman kong napatigil ako sa salitang iyon. Blanko ang isip ko at wala akong maisip na sasabihin. Sa huli, ang pinakahina kong palusot ang lumabas sa bibig ko. Mamimili lang po ako saglit. Magpahinga na po kayo, inay. Puno ng pagdududa ang tingin ng biyenan ko. Ngunit hindi na siya nagtanong. Bumuntong hininga lang siya at bumalik sa kanyang kwarto. Pagkalabas ko ng pinto, naginhawaan ako. Naramdaman ko ang pagsisisi. Tama ba na nagtatago ako at ginagawa ito? Ngunit kaagad, nagmatigas ulit ang puso ko sa pag-iisip.
na malapit na ang una kong araw ng sweldo. Ang pag-iisip na maaari kong bilhin ng gamot ng biyenan ko gamit ang pera na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Nang dumating ako sa 7-Eleven, mas marami ang tao kaysa sa karaniwan. Nagmadali akong magsuot ng apron at nagsimulang magtrabaho. Napakabusi ng araw na iyon, ngunit mas mabuti dahil nalilimutan ko ang pagkakasala habang nagtatrabaho. Pauwi na ako mula sa trabaho at nagkasalubong kami ng asawa ko na halos sabay na dumating sa pinto. Nagulat siya at nagtanong, "Saan ka galing?" Nagdahilan ako at sinabing, "Naglalakad lang ako sa kalapit na park." Pagkatapos noon, lalo akong nag-ingat. Pinalipas ko muna ang ilang oras bago pumasok o pumasok ako sa ibang pinto. Pagkalipas ng halos 1 buwan ng pagtatrabaho ng ganito, natanggap ko ang una kong sweldo. Dahil wala akong bank account, hiniling ko sa manager na ibigay sa akin sa isang sobre. At nang makita ko ang payslip na nakasulat ang pangalan ko, muntik na akong umiyak. Hindi ito malaking halaga, ngunit ito ang una kong kinita sa Pilipinas gamit ang sarili kong lakas. Nang gabing iyon, nagtimpla ang manager ng inumin para sa akin at sinabing, "Salamat sa iyong pagsisikap." Talagang masayang oras na iyon habang tumatawa at nag-uusap kami kasama ng mga kasamahan ko. Palagi akong kinakabahan kapag umaalis sa 7-Eleven. Nag-alala ako na baka dumaan si Ramon sa lugar na ito habang nagtatrabaho siya bilang bantay gabi. Nang gabing iyon, maingat kong binuksan ang pinto at lumabas, gaya ng karaniwan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ko ang pamilyar na silhouette sa harap ko. Nakatayo si Ramon sa ilalim ng streetlight sa tapat ng 7-Eleven. Maliwanag na nakita ang mukha niya kahit sa dilim. May maitim na shadow sa ilalim ng kanyang mga mata at ang ekspresyon niya ay punong-puno ng galit at pagkadismaya. Napatigil ang puso ko. Naging blanko ang isip ko at naramdaman kong naging yelo ang buong katawan ko. Dahan-dahang lumapit siya at tumayo sa harap ko. Pula ang kanyang mga mata. "Matanda na ako, pero asawa pa rin kita. Gusto mo bang makipagkita sa isang binata, ha?" Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Agad kong naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Naisip ni Ramon na palihim akong lumalabas tuwing gabi para makipagkita sa isang lalaki. Katatapos lang namin ni Jed na nagtatawanan at lumabas. Masyado akong nagulat at wala akong masabi. Ngumanga lang ako at walang anumang pagtatanggol o paliwanag ang lumabas sa bibig ko. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng 7-Eleven at lumabas si Jed. Naramdaman niyang may mali sa sitwasyon at mabilis siyang lumapit. Lalong sumama ang mukha ni Ramon. Naglakad siya patungo kay Jed at tumayo sa harap niya. Sa sandaling hahawakan na sana niya ang leeg ni Jed, sumigaw ako ng likas. "Hindi! Maling akala yan!" Ngunit masyado nang galit si Ramon at tila hindi niya naririnig ang sinasabi ko. Sa sandaling inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Jed. Nagmadaling sumigaw si Jed. "Huwag kang magkamali! Nagtatrabaho siya dito bilang part-time tuwing gabi. Wala kaming anumang relasyon. Palihim siyang nagtatrabaho para makatulong sa gastusin ng pamilya." Sa mga salitang iyon, napatigil ang pagkilos ni Ramon. Ang kanyang kamay ay humina at dumulas sa hangin. Mabilis na ipinaliwanag ni Jed ang sitwasyon. Na nagtatrabaho ako dito sa loob ng 1 buwan. Na nagtatrabaho ako ng masipag tuwing gabi. At na natanggap ko ang una kong sweldo ngayon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Nawala ang galit at sa halip ay napuno ng awa at paghingi ng paumanhin ng kanyang mukha. Biglang namula ang mga mata ni Ramon at bigla siyang lumuhod sa harap ko. Nanginginig ang kanyang balikat. Nagulat ako sa asawa ko na ngayon ko lang nakita. Ang asawa ko na laging matatag at malakas ay kaya ring bumagsak ng ganito. "Patawarin mo ako. Hindi ako sapat. Kaya nagdusa ka ng ganito," sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses at bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Sa pagkakita sa kanya, lalo pang bumuhos ang sarili kong luha. Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang bantay gabi tuwing gabi para sa pamilya at nagtatrabaho ng masipag sa kumpanya sa araw. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi ko inasahan na ang sikreto na tinago ko. Dahil ayaw kong maging isa pang pasanin sa kanya ay magiging isang malaking sugat. Nang naisip ni Jed na naresolba na ang sitwasyon, tahimik siyang umalis. Gumawa siya ng sign sa bibig niya. "Kaya mo yan." At pagkatapos ay umalis siya. Kaming dalawa lang ni Ramon ang naiwan sa harap ng 7-Eleven. Lumuhod ako sa harap niya at mahigpit kong hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi.
Ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil sa responsibilidad at pagtitiwala na ipinakita mo sa akin, natutunan kitang igalang at mahalin ng buong puso. Ayaw ko nang hayaang magdusa ka ng mag-isa. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ramon. Tumango siya at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Nanatili kaming nakaupo ng matagal. Tahimik ang kalye sa gabi at ang ilaw lang ng streetlight ang nagbigay liwanag sa amin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa sa aking puso. Hindi ko alam kung dahil wala na akong itatago pa o dahil naramdaman kong lalo kaming nagkalapit ni Ramon. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Ramon. Hinawakan niya ang kamay ko at naglakad kami patungo sa bahay. Habang naglalakad, wala kaming sinabi. Ngunit sapat na ang init na dumadaloy sa aming kamay. Nang makarating kami sa bahay, 3:00 na ng madaling araw. Nang bubuksan namin ng tahimik ang pinto at papasok na sana, nakasindi ang ilaw sa sala. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa at naghihintay. Tiningnan niya ako ng may mas payat na mukha kaysa sa karaniwan. Sinabi ni Ramon ang buong katotohanan. Inay, akala ko ba nahihirapan si Elisa sa bahay kaya palihim siyang lumalabas tuwing gabi? O dahil ayaw niyang alagaan ng may sakit na biyenan? O dahil sa kahirapan? Kung alam mo lang kung gaano ako nahihiya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong naging masikip ang dibdib ko. Lumuhod ako at mahigpit kong hinawakan ang kamay ng biyenan ko. Hindi po, inay. Simula noong dumating ako sa Pilipinas, nalaman ko kung ano ang tunay na pamilya. Tinrato niyo po ako bilang anak. At napakahalaga ni Ramon sa akin. Kaya paano ko kayo iiwan? Gusto ko lang tumulong sa pamilyang ito. Napuno ng luha ang mga mata ng biyenan ko. Nagdusa kayo ng ganito dahil sa matandang tulad ko. Sabay kaming umiling ni Ramon. Inay, hindi ba't pamilya tayo? Ang pamilya ay nagtutulungan. Sabi ni Ramon. Sa huli, namula ang mga mata ng biyenan ko at niyakap niya ako. At kaming tatlo, kasama si Ramon, ay nagyakapan ng matagal. Sa sandaling iyon, sa wakas, nagkaroon ako ng katiyakan na ito na ang aking tahanan. Ipinanganak ako sa Belarus, ngunit ang aking tahanan ay ngayon narito sa Pilipinas. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa aming pamilya. Wala nang mga sikreto. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa 7-Eleven. At nagpatuloy din si Ramon sa kanyang trabaho bilang bantay gabi. Ngunit ngayon, nag-uusap na kami. At hindi na nagtatago. Nagpapaalam kami tuwing bago umalis. Ingat ka. At nagbabahagi kami ng nangyari sa araw na iyon pag-uwi. Sinusuportahan din ako ng biyenan ko sa aking trabaho. At kung minsan, dumadalaw pa sila ni Ramon sa 7-Eleven kung saan ako nagtatrabaho. Unti-unti ring gumaling ang kalusugan ng biyenan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa regular na pagpapacheck up at gamot o dahil ba sa nabawasan ng stress sa pamilya. Ngunit unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang mukha. Isang araw, sinabi niya na tuturuan niya ako ng pagkaing Filipino at magkasama kaming tumayo sa kusina. Habang tinuturuan niya ako kung paano gumawa ng tinola, naramdaman ko na hindi lang ito basta cooking lesson, kundi parang isang seremonya ng pagtanggap sa akin bilang tunay na pamilya. Lalong lumalim ang relasyon namin ni Ramon. Nagsimula ito bilang isang kasunduan sa international marriage. Ngunit ngayon ay lumaki ito at naging relasyon na may tunay na pag-ibig at pagtitiwala. Nagiging prangka kami sa isa't isa at nagbabahagi kami ng aming mga problema. Kung minsan ay nag-aaway kami, ngunit mahalaga pa rin ang mga sandaling iyon. Dahil iyon ang imahe ng isang tunay na pamilya. Nang dumating ang tagsibol at namulaklak ang mga fire tree dapdap, dinala ako ni Ramon sa Luneta Park. Ang mga kulay rosas na bulaklak na lumilipad sa hangin ay parang bumabagsak na snow. Naglatag kami ng mat at kumain ng aming baon. Ito ay rice at adobo na inihanda ng biyenan ko. Nang may pag-ibig mula pa sa umaga, hinawakan ni Ramon ang kamay ko at sinabing, Elisa, noong una tayong nagkita, nahihiya pa tayo sa isa't isa. Ngunit ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Magkasama tayong maglakad sa buhay na ito, hindi ba? Tumango ako sa mga salitang iyon. Ang aming simula ay hindi madali, ngunit ang pag-ibig at paggalang na natuklasan namin sa proseso ay nagpabago sa amin na makayanan ang anumang problema. Nang araw na iyon, sa ilalim ng puno, gumawa kami ng bagong pangako. Hindi na mag-isa, kundi magkasama nating pagbabahagi ang lahat. At ito ay isang araw, nang hindi man kami mayaman, hindi naman din kami nagdurusa. Pumunta ako sa ospital kasama ang biyenan ko para sa regular na check-up. Nagulat ang doktor nang makita niya ang mga resulta ng test. Sinabi niya na gumaling ng malaki ang liver function at naging matatag din ang iba pang indicators. Umiling ang doktor
At sinabing, madalang ang ganitong paggaling. Lumawak ang ngiti sa mukha ng biyenan ko at niyakap namin ni Ramon ang isa't isa sa sobrang tuwa. Paglabas namin ng ospital, naisip ko, kung sa Belarus, baka mahirap makuha ang ganitong paggamot. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay talagang umuunlad. Ang mga makabagong kagamitan, ang dedikasyon ng mga medikal na staff at ang sistematikong sistema ng kalusugan lahat ay nakatulong sa paggaling ng aking biyenan. Narinig ko na ang ina ng kaibigan ko sa Belarus ay nagdusa sa katulad na sintomas ngunit lumala ang kondisyon niya dahil hindi siya nakakuha ng tamang paggamot. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ulit kung gaano ako kaswerte na dumating ako sa Pilipinas. Habang gumagaling ang kalusugan ng biyenan ko, nabawasan din ang pasanin namin ni Ramon. Hindi na kailangan ni Ramon na magtrabaho bilang bantay gabi at binawasan ko ang aking shift sa 7-Eleven. Dahil dito, nakakuha si Ramon ng sapat na pahinga at mas nakapag-focus sa kanyang trabaho. Ang resulta ay hindi nagtagal. Kinilala ang kanyang kasipagan at kakayahan sa kumpanya at napromosyon siya bilang manager. Nang umuwi si Ramon sa araw na iyon, dala ang balita ng kanyang promosyon, puno ng tiwala ang kanyang mukha. Sa loob ng mahabang panahon, umuwi siya na may dalang 2 bouquet ng bulaklak, isa para sa akin at isa para sa biyenan ko. Salamat sa inyo. Narating ko ito dahil may pamilya ako, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sa sandaling iyon, nagpasalamat ulit ako sa sarili ko sa pagpili sa lalaking ito. Habang gumagaling ang biyenan ko, unti-unti siyang nagsimulang tumulong sa gawaing bahay. Sa simula, hiniling ko lang sa kanya na maghanda ng simpleng pagkain at maglaba. At pagkatapos, sa hindi kalayuan, naging malakas siya at nauna pa siyang gumising para maghanda ng hapagkainan. Tuwing umaga, puno ng mainit na sabaw at pagkain ng hapagkainan at patuloy siyang naglalagay ng pagkain sa plato ko. Sinasabing, kumain ka ng marami. Naaalala ko ang nanay ko sa Belarus na laging naglalagay ng maraming pagkain para sa aming pamilya. At kung minsan ay namumula ang mga mata ko. Ako rin, ganap na akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ang trabaho na sinimulan ko sa 7-Eleven ay naging stepping stone para magtrabaho ako bilang instructor sa lokal na International Exchange Center, nagtuturo ng kultura ng Russia at Belarus. Natakot at kinabahan ako sa simula, ngunit nagkaroon ako ng tiwala dahil sa masigasig na reaksyon ng mga estudyante. Sobrang saya ko na interesado ang mga Pilipino sa aking bansa at kultura. Isang matandang estudyante ang nagsabi sa akin, "Nagbukas ang paningin ko dahil sa iyo, ma'am." Ang mga salitang iyon ay nagpadama ng init sa aking puso. Isang araw, isang masayang balita ang dumating mula sa Belarus. Sa wakas, natanggap ni Itay ang bayad na hindi niya nakuha sa loob ng maraming taon. Nagbayad ang malaking kumpanya ng konstruksyon ng kanilang utang pagkatapos ng court case. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Itay na makabawi sa kanyang negosyo. Umiyak si Inay sa telepono at sinabing, "Makakabawi na rin kami. Mabuti at namumuhay ka nang walang inaalala sa Pilipinas." Sa mga salitang iyon, naramdaman kong may malaking pasanin na nawala sa aking puso. Maaari na akong mag-focus ng lubusan dito nang walang pag-aalala sa aking pamilya. Habang gumagaling ang biyenan ko, napromosyon si Ramon at nagsimula rin ako magtrabaho. Unti-unting bumalik sa pagiging matatag ang aming pamilya, na puno ng tawanan ng bahay. At tuwing katapusan ng linggo, naglalakad kami sa kalapit na park o nanonood ng sine. Habang nagpapatong-patong ang maliliit na kaligayahan sa pang-araw-araw na buhay, madalas magtanong ang biyenan ko at ang mga magulang ko sa Belarus, "Kailan nyo kami bibigyan ng apo?" Sa simula, nginingitian lang namin ito. Ngunit habang tumatagal, nagsimula rin kaming seryosong mag-isip ni Ramon tungkol sa pagkakaroon ng anak. Mayroon na kaming sapat na pinansiyal na kaluwagan at gumaling na rin ang biyenan ko, kaya naisip naming ito na ang tamang oras. Higit sa lahat, nagkaroon kami ng katiyakan na lalong tumibay ang relasyon namin ni Ramon. Sa paggawa ng plano para sa pagbubuntis, hindi nagtagal ay nalaman kong buntis ako. Nang makita ko ang 2 linya sa pregnancy test, naramdaman kong naging mabilis ang tibok ng puso ko. Nag-isip ako kung paano ko ibabalita kay Ramon ang balitang ito, at pagkatapos ng kanyang trabaho, inilagay ko ang isang pares ng maliliit na medyas ng sanggol sa kanyang kamay. Sa simula, nagulat siya at hindi niya alam kung ano ito. Ngunit nang maintindihan niya, mahigpit niya akong niyakap. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kaligayahan sa kanyang boses habang bumubulong siya. Hindi ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Nang ibalita namin ang balitang ito sa biyenan ko, nawalan siya ng salita sandali.
At pagkatapos, bigla siyang tumayo at pumasok sa kwarto at pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya na may dalang isang maliit na kahon. Sa loob, maingat na nakatupi ang mga sapatos at damit na isinuot ni Ramon noong sanggol pa siya. Gusto kong ipamana ito sa aking apo. Iningatan ko ito ng higit sa 30 taon, sabi ng biyenan ko, at ang kanyang mukha ay puno ng damdamin. Sa panahon ng pagbubuntis, nagulat ako ulit sa kultura ng maternity sa Pilipinas. Ang mga espesyal na pagkain at pag-iingat para sa buntis, at ang lahat ay sistematikong inihanda bago manganak. Araw-araw, naghahanda ang biyenan ko ng tinola soup at masustansiyang pagkain, at tuwing katapusan ng linggo, dinadala ako ni Ramon sa mga concert ng classical music para sa sanggol. Nagpadala rin ang aking mga magulang sa Belarus ng mga gamit para sa sanggol. Sa pagtanggap ng pag-ibig mula sa dalawang bansa, lumaki ang sanggol araw-araw. Habang papalapit ang due date, kinabahan ako. Ngunit sa parehong pagkakataon, nasasabik ako. Nang magsimula na ang labor, nagpanik si Ramon at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit agad siyang kumalma at inihanda ang lahat. Nang makarating kami sa ospital, mabait akong sinalubong ng mga medical na staff at nagbigay sila ng isang nurse na marunong mag-Ingles. Kahit sa gitna ng matinding labor, naramdaman ko ang pagiging ligtas. Pagkatapos ng 12 oras ng labor, sa wakas, isinilang ang aming sanggol. Isang batang babae na may maliit at malambot na balat at maitim na mata. Nang hawakan ko ang maliit na buhay na iyon sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang damdamin na hindi ko mailarawan. Umiyak si Ramon habang tinitingnan ng sanggol at hindi ko rin napigilan ang aking luha ng kaligayahan. Pinangalanan namin ng sanggol na Sora. Sa Filipino, ang Sora ay hindi karaniwang salita. Ngunit gusto namin ang tunog nito. At sa Belarusian, ang pagbigkas nito ay katulad ng araw soon. Isang pangalan na may kahulugan mula sa dalawang bansa. Mula nang ipanganak si Sora, naging ganap na pamilya kami. Laging masaya ang biyenan ko sa pagtingin sa kanyang apo. At lalong naging responsableng ama si Ramon. Ako naman, nagkaroon ako ng bagong pagkakakilanlan bilang isang ina. Hindi ko inasahan na ang hindi tiyak na kasal na nagsimula sa isang dayuhang bansa ay magiging isang masaganang pamilya. Nang mag-isang taong gulang si Sora, nagdaos kami ng isang maliit na party. Nagtipo ng lahat, kasama na si Jed na nakatrabaho ko sa 7-Eleven at ang kanyang kasintahan, ang mga kasamahan ko sa International Exchange Center at ang aming mga kapitbahay. Inihanda ng biyenan ko ang mga pagkain ng may buong puso at gumawa ako ng dessert ng Belarus para magbahagi ng lasa mula sa dalawang kultura. Si Sora ay nakasuot ng Filipiniana o barong Tagalog para sa baby at masaya siyang tumawa habang tinatanggap ang pagpapala ng lahat. Sa pagkakita sa tanawing iyon, mahigpit na hinawakan ni Ramon ang kamay ko. Sino ang magsasabi na makakarating tayo sa puntong ito? Napakahirap sa simula. Ngumiti ako at tumango. Nang una akong dumating sa Pilipinas, puno ako ng takot na baka ipinagbili lang ako. Ang hindi pamilyar na wika, ang hindi pamilyar na kultura, at ang pamumuhay kasama ng isang may sakit na biyanan, lahat ay mabigat at mahirap. Ngunit ngayon, iba na. Ang tiwala na maglakad ng mag-isa sa ligtas na kalye ng Pilipinas, ang kaginhawaan na ibinibigay ng 7-Eleven, ang biyaya ng umuunlad na sistema ng kalusugan, at higit sa lahat, ang init ng isang tunay na pamilya ang sumuporta sa akin. Kung minsan, tumatawag ang mga kaibigan ko sa Belarus at nagtatanong, "Masaya ka ba talaga? Hindi ka ba nagsisisi?" Maaari akong sumagot nang walang pag-aatubili. Opo, talagang masaya ako. Ito ang tunay kong buhay. Siyempre, kung minsan ay namimiss ko ang aking bayan at gusto kong makita ang aking mga magulang sa Belarus. Ngunit ngayon, matatag na nakatanim ang aking puso dito sa Pilipinas. Sa unang paglakad ni Sora, pumunta kami sa isang maliit na park at nagpiknik. Ulit-ulit siyang natutumba habang naglalakad, ngunit tumatawa siya at tumatayo ulit. Sa pagkakita sa kanya, bigla akong napagtanto. Ako rin, paulit-ulit na natutumba at tumatayo dito. At umuusad ako ng paunti-unti. At sa proseso, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Inupo ng biyenan ko si Sora sa kanyang tuhod at nagsimulang magkwento ng mga luma. Hindi ko naintindihan ang lahat ng salita, ngunit sapat na ang pag-ibig na nasa kanyang maayang boses. Si Ramon naman, tumatawa siya sa likod sa daldal ni Sora. Tinitingnan ko ang tanawing iyon at naisip ko, ito ang tunay na pamilya. Ngayon, hindi na ako isang tanging anak mula sa Belarus, kundi isang manugang sa Pilipinas, asawa at ina ni Sora. Sa simula,
Naisip ko na ako ay isang biktima na sa pilitang dinala sa international marriage market, ngunit ngayon ay iba na ang tingin ko. Nagkaroon ako ng tiwala na ako ang gumagawa ng buhay na ito sa pamamagitan ng sarili kong pagpili. Siyempre, magkakaroon pa rin ng mga problema. Ngunit ngayon, ang katotohanan na hindi na ako nag-iisa at kasama ko ang aking pamilya ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Kung minsan, naglalakad ako sa tabi ng Pasig River at tinitingnan ko ang daloy ng tubig. Ang ilog Dnieper sa Belarus at ang Pasig River sa Pilipinas ay magkaiba. Ngunit sa huli, dumadaloy sila sa parehong karagatan. Ako rin, ipinanganak sa ibang lugar, ngunit ngayon ay ginagawa ko ang ilog ng aking buhay dito. At sa daloy na iyon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Ngayon, gumising ako sa umaga at tumingin sa labas ng bintana at nakaramdam ako ng pasasalamat. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay nagbibigay ng maliwanag na liwanag sa aking buhay.